Matagal ng panahon na naninirahan ang mga hanunuong mangyan sa Bait Mansalay Oriental, Mindoro. Ang pangalan ng lugar noon ay hindi Bait, kundi Pait. Nang nagkaroon na ng paaralan, tinawag na itong Bait. May mahigit kumulang 1,000 hektaryang lupain ng mangyan doon. Ito ay tinaniman, inalagaan at nagsilbing tirahan ng kanilang mga ninuno. Noong dekada 50, may Tagalog na si Bitoy na dumayo sa lugar. Iniluklok niya ang kanyang sarili doon. Inangkin niya ang lupa ng mangyan. Siya ay may matapang na katiwalang nagngangalang Ilis. Kapag nagtatanim ang mga mangyan, pinubunot ito ni Ilis. Kapag nagtatayo sila ng dampa, sinusunog niya ito. Kapag dumadaan sila malapit sa kanyang nilulugaran, sila ay hinahabol at tinataga. Umabot sa sukdulan ang sitwasyon. Halos hindi na makapagkaingin ang mangyan dahil sa mga pananakot at panta ni Ilis. Talagang nangaagaw na sila. Pailing-iling na sinabi ni Awid habang siya ay nagkikwento. Nagpatawag ng pulong ang pinuno ng mga mangyan na si Bino sa tulong ng kanyang kapatid na si Oyong. Nagkasundo ang mga mangyan na labanan si Ilis. Dahil hindi pinibigyang halaga ni Ilis ang maayos na pakikipag-usap, nag-isip sila ng ibang paraan. Naghanda sila ng isang salop na sili na may lahok na asin. Ito ay kanilang dinikdik. Pagkatapos, ito ay pinakain sa mahigit kumulang 40 hanggang 50 mangyan na susugod kay Ilis. Ito ay bilang pandagdag tapang sa kanila. Gagamitin din nila itong panghagi sa mata ng kaaway. Pagkatapos ng paghahanda, pumunta sila sa kaingin. Sa loob ng ilang sandali, dumating doon si Ilis at nagtanim ng saging. Lumapit si Oyong kay Ilis at sinabi sa kanya, "Hindi mo lupa ito. Bakit ka na dyan? Amin itong lupa." Sumagot si Ilis, "Hindi, akin ito." 2 itak ang hawak ni Ilis sa magkabilang kamay. Ang isa ay pantaga at ang isa naman ay panangga. Sumigaw si Oyong bilang hudyat sa kanyang pangkat. 1, 2, 3, double-double si Ilis, at sabay palo kay Ilis sa dibdib. Pagkasigaw ni Oyong, sumugod agad ang kanyang mga kasamahan. Sinibat ng mangyan si Ilis. Ang akala nila ang sibat ay tumagos na sa kanyang katawan. Subalit ito pala ay inipit lamang ni Ilis sa pagitan ng kanyang braso at tagiliran. Pinagbabato ng mga mangyan si Ilis. Hindi nagtagal ang laban. Tumumba si Ilis, nakalupaypay sa lupa. Iniwan na siya ng mga mangyan. Wala naman silang intensyon na siya ipatayin, kundi turuan lamang ng leksyon. Unti-unting bumangon si Ilis at tumakbong papalayo. Habang patuloy pa ang kaso, marami pang ibang kasong isinampa si Bitoy laban sa mga mangyan. Ang isa nito ay arson, pagsunog umano ng mangyan sa kanyang mga tanim. Ngunit ang totoo, sinunog ng kanyang kampo ang tanim ng mangyan. Binaligtad lamang ni Bitoy ang pangyayari. Dahil dito, nakulong sina Awid, Bino, Kabal at Using ng 2 gabi. Kumuha sila ng abogado. Humingi rin sila ng tulong kay Anton Postma, isang misyonero na agad namang tumugon. Sinabi sa kanila ni Anton na kung patuloy silang ikukulong ay magpapakulong na rin siya. Ito ay bilang protesta sa di makatarungang ginawa sa mga mangyan. Sinabi rin niya na bilang pagdamay sa kanila, siya ay mag-aayuno. Ito ay nakaantig sa damdamin ng mga mangyan. Ang sabi ni Awid, "Nagpasalamat kami. Parang ang katarungan namin, sinagip nyo." Sa kanyang pagdalaw sa piitan, sinukat ni Anton ang silid ng 4 na mangyan, pati na ang lapad ng kaisa-isang kama na nasa loob ng silid. Pagkatapos nito, siya ay pumunta sa pinuno ng pulis. Tinanong niya kung bakit kinukulong nila ang mga mangyan, samantalang ang mga ito ay matagal nang nagsampa ng kaso laban kay Bitoy. Tinanong din niya kung bakit 4 ang nakakulong sa isang silid na napakaliit at bakit iisa ang kama na pinaghihigaan ng 4. Pinuntahan niya ang piskal at inulit ang mga tanong. Ang kasagutan ng pulis at piskal ay hindi nagkatugma.
Sila ay natakot dahil nakita nilang may nag-aasikaso pala sa mangyan. Umalis ang pulis at di na ito bumalik sa piitan. Di rin nagpakita ang piskal. Dumating ang abogado ng mangyan. Pinakaon niya ang pulis sa bulalakaw ngunit hindi ito sumama. Samantala, ang selda ng mga mangyan ay iniwang bukas. Kinagabihan, natulog doon ang dalawang mangyan. Si Awid naman at si Anton ay natulog sa opisina sa ikalawang palapag. Dinalhan sila ng mga banig, unan at kumot ng mga mag-aaral na mangyan na nakatira sa arado sa Mangyan Study Center. Kinabukasan, napawalang bisa ang kasong arson. 40 taon din ang lumipas mula nang nagkaproblema ang mga mangyan kay Bitoy, hanggang sa nagkasampahan sila ng mga kaso. Hanggang sa napagtagumpayan ng mangyan ang kanilang karapatan. Naranasan nila ang pagpunta-punta sa mga tanggapan na may kinalaman sa papeles ng kanilang lupain. Sila ay nagpabalik-balik sa Rojas, Pinamalayan at Calapan para sa pagharap sa mga paglilitis. Malaking hirap ang dinaanan nila ng mga panahong iyon dahil martial law ang umiran. Pawang kasundaluhan ang mga kausap nila kung saan-saan. Nang lumabas na ang desisyon ng korte, pabor sa mga mangyan. Matagal na panahon pa ang lumipas bago umalis ang kabilang panig. Sa katunayan, may 10 taon pa lamang ang nakararaan. Sa kasalukuyan, naroroon pa rin ang mga kamag-anakan nila malapit sa mangyan, ngunit sa lugar na ng mga Tagalog. Hindi na rin sila nanggagambala ngayon. Ang mga nagdaang pangyayari ay wari bang naging bahagi na lamang ng mga kwento ng matatanda. Ngunit kadalasan, ang mga walang malay na mga batang naglalaro sa bait ay mariringgan ng pabirong sigaw na 1, 2, 3, double-double sa ilis. Ang sabi nga ni Annie Isoy, sa pag-uorganisa ay kailangan ang pagtataya, katatagan, tapang ng loob para makamit ang pangarap ng tribo. Kasama na nito ay buhay ang nakataya.